Bukor pa uli. Bukor talaga oh. Ay, nako, Bukor. Oh, ito, Bukor. Pinuna ng COA ang naantalang procurement ng medical at dental supplies ng Bucor para sa taong 2022. Pero ayon po sa Bucor, mas malaking problema ang kakarampot na budget para sa gamot at pagkain ng mga nakakulong. At yan po ang tinutukan ni Salima Refrang. Mainit at siksikan sa Special Care Pavilion at Infirmary ng Medium Security Compound ng Bilibid. Nandito ang mga PDL na matatanda na at may mga sakit na hindi kailangan manatili sa ospital. Ang iba, naglagay na lang ng tolda para may panangga sa init at ulan. May maalalay sa kanila, lalo na yung mga bedridden natin. Hirap na hirap talaga. Unang-una yung ventilation, hirap sila. Tapos kung kailangang outside referral, hindi rin kaagad-agad. Mayroon namang regular doktor po na pupunta rito. Tapos daily kami nagpapa-OPD. Sa lugar na ito pa lang, mahigit 500 ang may hypertension, habang 150 ang may diabetes. Sari-sari naman ang ibang sakit. Sa audit report ng Commission on Audit, pinupuna ang naantala raw na procurement sa 103.66 million pesos na gamot at iba't ibang medical. Ito sabi ng COA, may naantala. Okay? Procurement of various drugs, medicine, medical, and dental supplies, hygiene kit intended for the PDL in 5 operating prison na nagkakahalaga ng 103 million. Lagay na natin, wag na natin yung 0.655. 103 million. Hindi nagamit o basta hindi nagamit. Okay, yan ang sinasabi ng COA kasi yan ang papel ng COA eh. Ang papel ng COA para sa kaalaman natin, kunwari may budget na napag-usapan. Diba, magkaroon lagi ng budget deliberation, bla bla bla. Pag pinaglaban mo yung budget na yan, hindi pa pwedeng mag-underexpending ka. Ibig sabihin yung hindi mo gagamitin. Kaya mo nga ipinaglaban yan eh. Diba? Or else, edi sana ginamit na lang sa iba kung hindi mo naman pala gagamitin. Yun yung sinasabi. At the same time, binabantayan din ng COA kung yung pinaalam mo, kunwari 5 million, yung pinaalam mo bibili ka ng gamot ng 5 million, dapat sa gamot na yun mo bibilhin. Yun ang trabaho ng COA. Okay? So ngayon, pinuna ng COA, ito last year. Okay? Last year ito. Although, just to be clear, November lang last year pumasok si Katapang. Okay? Gayunpaman, since November, dapat nakita niya na ho ito. Dapat nakita niya na ito na meron palang 103 million para sa kung saan man yan. Okay? Sa gamot, sabi dito, various drugs, medicine, medical, and dental supplies. Di sana ginamit niya na. Ang nakakairita lang, ngayon humihingi na naman ng additional budget para sa pagkain. Ang hirap magtiwala doon sa hindi mo na nga ginamit ng tama ito eh. Ibig sabihin, wait hindi natin sinasabing ninakaw niya. Ibig sabihin, hindi nagamit. Ibig sabihin, nandun pa rin naman yun. Okay? Hindi lang nagamit ng tama. Hindi na maximize, ika nga. Parang ganon. Kasi binigyan ka ng budget, di mo naman ginamit. Tapos ngayon, hihingi na naman ng budget para sa pagkain. Sana, bago pagkatiwalaan ng ating gobyerno, since this is taxpayers' money, sana ginamit mo muna ng tama yung una. Nagamit mo muna yon bago ikaw humihingi ng additional. Medical at dental supplies ng Bucor para sa taong 2022. Bakit hindi raw na plano ang procurement ngayong regular requirement ito ng mga PDL? Pinuna rin ng Alam nyo kung bakit? Kasi nga ho, ang hilig mamulitika. Yan ang problema eh. Last year yan eh. Yan yung kasagsagan ng mga bantag-bantag issue, bantag Katapang. Inuna nyo yung politika kaysa sa trabaho. Kaya puro kayo kapalpakan dyan sa Bucor, inuuna ninyo yung politika eh. Kaysa sa nagtatrabaho kayo, ang ginawa ninyo, sinisi ng isinisi nyo kay Bantag. Siniraan na nyo ng siniraan yung mama. Oh, tapos yung pala, kayo may problema. Hindi nyo ginagawa yung trabaho nyo na maayos. Anak ng wewe oh.
COA na hindi na raw nasusunod ang mga dami at uri ng pagkaing nakasaad sa Food Subsistence Agreement ng mga PDL. Nagkakaroon po kami ng shortage sa raw mats po. So, ang ginagawa po namin pagka ganun, gumagawa po kami ng paraan para po maibigay pa rin po namin yung pagkain ng mga PDL, and at the same time, by not sacrificing po yung kcal count po. Magno-Nobyembre 2022 nang pumasok si Director General Gregorio Catapang Jr. sa Bucor, pero inaayos na raw nila ang mga isyong ito ngayon. Mas pinoproblema raw ni Catapang ang arawang budget para sa gamot na 15 pesos at 70 pesos sa pagkain kada PDL. Ewan ko ano mabibili ng 15 pesos. Ngayon, na ilang tabletas yon para sa high blood o vitamins o whatever. Isang order 75 pesos, yun na yung adobong manok eh. Tapos isang scoop ng kanin. O sabi ko, nako, kung dito pala kakain yung PDL, isang beses lang kakain sa isang araw. Kulang pa nga, abonado pa ng 5 pesos. Dahil 70 pesos ang budget buong araw sa pagkain, naghanap kami ng pananghalian na 23 pesos. Budget meal na kanin at pritong ulam na 25 pesos na ang pinakamalapit na nakita namin. Dati po 20 po yan. Dahil po sa mahal po ng bilihin, naging 25 po siya. Wala na po siyang itlog. Todo na po ma'am yung 25. Hindi na po kaya. Nagtanong din kami sa ilang butika kung anong mabibiling generic na gamot sa halagang 15 pesos. Ang pwede nyo lang pong bilhin, isang klase ng for Alam mo, high blood sugar, dalawang klase na for high Alam mo kung magaling na leader ito si may nagsabi nga dito, sabi ni Garski, kung si Bantag niya, bakit si Bantag wala namang reklamo nung panahon niya? Imposible naman mas malaki ang budget niya noon. Tama nga naman. Kasi kung magaling kang leader, yung sinasabi mong 75 pesos na pagkain, ay nako, kaya yan eh. Alam nyo gawin nyo, ang laki-laki ng ng bilibid dyan. Ba't di kayo magtanim ng mga gulay? Ba't di kayo magtanim ng mga kamote? Don't tell me wala magtatanim. Di ba? Ang dami-daming taniman dyan. Ang luwag-luwag ng may mga dyan eh. Ano kasi, alam mo, ito walang biro ito nung nakapunta kami dyan ni Mocha nung in-interview na ni Mocha si General Palparan, naalala nyo nun, nakapunta ako doon. At para ka makapunta sa bawat lugar, kailangan ka magsasakyan. Ganun kalaki yan. Ang laki-laki niyan. Ang dami-daming pwedeng taniman dyan. Kung talagang magaling lang ang leader dyan, yung talaga namamahala dyan, bakit di nyo taniman yan? Gawin yung napakagandang. Kasi alam mo yung isang balita dun sa Palawan ba yun? Yung sorry, hindi ako sure dun sa sa isang parang bilibid something like that sa probinsya, may mga taniman eh. Ganun eh. Bakit hindi gawin diyan? Ang laki ho niyan. Malaki po yan. Kung magaling ang leader nyo dyan, hindi magugutom ang mga tao dyan. for hypertension, tapos isang klase pong for high cholesterol. Oo, tapos 14 pesos po ito lahat. Hindi po talaga kasya yung 15 kung lalo na kapag Yun, Iwahig yun. Sa Iwahig. Sa Palawan yun. Tama, Correct ako, di ba? Sa Palawan nga. Kaya sa Palawan yun, ang laki-laki daw nun eh. Yung mga PDL daw doon, nagtatanim, di ba? Boss, iba kasi ang gustong itanim. Ayun! Yun lang talaga yun. Tama ka dyan. Acid burner. Iba kasi ang gustong itanim. Baka gusto nilang itanim yung yung hinihit-hit. more than once a day iti-take po ng pasyente, mag-exceed po siya sa Sabi nung babae, metformin pang ewan ko, di ko alam kung wala siya sinabing diabetes, pero yung metformin pang diabetes yun eh. Yun ang gamot ko. budget. ang Department of Justice nananawagan na rin ng karagdagang pondo para sa mga PDL. 170 yung natagpo ang patay sa funeral home, sa Eastern Funeral Home. At sa 35% nito, nung ating pina-autopsy ay malnourished at probably died of malnutrition.
Kaya sana naman ito'y humubog sa puso ng ating mga mababatas. Para sa GMA Integrated News, Sanima Ay nako, Secretary Remulla. Ayun na naman tayo eh, hingi ng budget eh. Wala nang tiwala sa inyo yung... Sana lang alam nyo, marami ho kayong pwedeng gawing paraan dyan para sa pagkain. You know, huwag na ho tayo magpasikot-sikot. Kayang-kaya nyong gawa ng paraan dyan. Sa katunayan niya, meron nga dyan yung mga mayayaman, yung mga kubul-kubul dyan. Pagkain pa nga nila, ang tawag doon yung mga malalaking hipon. Alam ko yan, sir. May mga nagpapa-buffet pa nga dyan eh. Naku, sir, sa totoo lang. Ano ang punto ko dito? Kung gusto nyo, kaya nyong gawa ng paraan at kahit hindi additional budget. Yung totoo lang. Kasi nga, yung simula pa lang di ba, napuna na kayo ng COA, tapos hihingi kayo ng additional budget ngayon. Paano magtitiwala sa inyo ang taong bayan kung yung unang budget na hindi nyo na-maximize? Ulitin ko hindi po yun ninakaw. Nandyan pa rin yung budget na yun. Kaya nga nasabi ng COA na hindi nagamit Hindi nagamit, nandun pa rin yun. Pero that's the point. Hindi nagamit, hindi na-maximize because there's something wrong yung the way they handle it. So before kayo humingi ng budget, ayusin nyo muna yung paano nyo i-handle yung Bucor. Tama na kasi yung politika nyo dyan, sir. Secretary Remulla, pagtrabauhin nyo yung mga tauhan dyan. Kasi puro politika puro pang bibintang kay bantag ang inuna. Kaya yan tuloy. Di ba? Kaya ganyan ang nangyayari. Sana lang po yun po muna ang unahin natin.